Nako, heto na mga karibyo natin na papalitan na. Nako, just in, kapapasok lang. Senator Amy Marcos pinatunayan na ang Doktor Records sa BP Sara mag-take over na. Aba, yan po mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending ngayon na mga balita dito po sa social media. Nako po, eto mga kabayan ha. Eto po ang balita. Representative Chua, sinabing hindi nila trabaho na malaman kung nagsisinungaling ba si Ramil Madriaga. Aba, ano pala ang trabaho nila mga kabayan? Eto, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaction. Pasok ka. Yung claim ni Madriaga na he knows the Vice President because close daw siya, nagbigay siya ng happy birthday and all. But the supporters here are saying na kahit naman sino pwedeng magbigay ng happy birthday message kay magbigay ng happy birthday message si Vice President Sara Duterte, even the closest supporters or even those who don't know the Vice President from ADAM, pwedeng ng happy birthday. Hindi ba yon? Hindi ba medyo napaka nung claim na kilala niya si Vice President Sara Duterte where so many Di na mapakali dito si Chua. Tingnan niyo mga kaubayan, hindi na mapakali si Chua. And even the parallel groups of the Vice President, know her by name. That is the job of the lawyer of the Vice President sa cross-examine yung credibility ni Madriaga. So ulitin ko, ang trabaho po namin is just probable cause, determination of probable cause. Yung credibility ni Madriaga as to the relationship of Madriaga to the Vice President at yung kung ano mga sinasabi niya, matetest po yan comes trial proper sa Senado. Ano palang ginagawa na dyan? Kung hindi po credibility ang tinitest ninyo dyan, mga kababayan, bakit pa kayo nagiging? Diba? Hindi, naguguluhan ako mga kababayan kasi hindi daw tinitest ang credibility ni Madriaga sa kanilang ginagawa ngayon. So, ibig sabihin, wala talagang credibility itong si Madriaga. And then, ang naiisip ko mga kababayan, pwede kahit sino. Pwede kahit sino maging witness nila as long as magaling umacting, diba? As long as magaling umacting, pwede nilang gawing gawing witness basta kayang-kaya po ang aktingan tulad po ni Madriaga. Ito po si Madriaga mga kababayan, diba? Tingnan nyo. Diba? Ang galing-galing umacting, diba? Ang galing niya pong umacting mga kababayan. Ay nako. So, itong sinasabi ngayon ni Chua, mga karibyo natin, ano sa palagay nyo? Grabe naman itong si Chua. Last question. Napansin ko po ito kanina during the questions kanina na some of the congressmen have been asking, sabi nga, probing questions. Pero Chair Jinky, you Teka lang mga kababayan, may napansin ba kayo kay Chua? Ipi-play ko ulit pansinin nyo. prevented them from doing these probing questions na dapat clarificatory questions lang nakadikit lang sa affidavit or dun sa mga testimony or dun sa mga transcripts. Is this parang si PBBM na rin itong si Chua, no? Tingnan nyo, tanggalan lang natin ng sound tapos pakinggan nyo lang. At tingnan nyo lang yung baba, no? Ni Chua. Yung ganun-ganun din eh. Ano ba to? Si BBM na rin ba ito? Mga kaubayan? Sa affidavit or dun sa mga testimony or dun sa mga transcripts. Is this something related doon ba sa final na kaso ng kampo ni Vice President sa Duterte Supreme Court na iniiwas kayo na gawin siyang parang more into parang naghahabol kayo ng evidence? Pero ang inanyo nyo lang is doon lang kayo nakatutok doon sa mga questions na nakadikit doon sa affidavit. Bakit ganun ngayon yung ano? Ulitin ko po, probable cause lang.
So yung probing question, mas malalim na tanong na sa trial proper po ulit yun. Kaya dito po, ang tanong lang dapat within the bounds doon lang sa affidavit. Kaya kung makikita mo, kahit naman po kami, kahit si Congressman Terry nagtatanong, na ano rin, na pipigil din. Dahil yun po talaga yung rules. Probing question ay hindi po pwede dahil ito ay determination of probable cause lamang. Sinasabi ni Chua, mga kababayan, na bawal ang probing question. Ano? So, anong ginagawa nila dyan? Naglolokohan lang sila dyan? Kasi, if you are looking for the truth, no? If you are looking for the truth, mga kababayan, you must prove, to the Filipino people na meron talagang maibubuga si Madriaga. Diba? Pero hindi eh. O ito pa, tulad ditong isa mga kababayan. O itong isa pa mga karibyo natin. Luestro, ayan, sabi po ni Luestro, Representative Luestro, pinigilan ang tanong tungkol sa nagnotaryo sa affidavit ni Ramil Madriaga. Bakit naman pinigilan? Sabihin nyo, ano na yan, yung sinasabi kanina ni ito, sino tong inayupak na ito? Joel Chua, na proving question na yan eh. No, hindi na yung clarificatory question. So, eto, pakinggan po natin kung anong sasabihin dito ni Luestro. It's a mandatory duty of a notary public that before you notarize a document, you have to satisfy yourself that the document as indeed executed by the affiant. Was this complied with? Yes, Your Honor. Now, at the time you notarized the document, did you observe any untoward? With all due respect, Honorable Dumogan, Yeah. I believe that your question is already a probing question. Please be reminded to confine your questions to clarificatory only. Yes, Your Honor, because there's an accusation that the affiant is not actually the one who supplied the fact. That's why it's an opportunity for the notary public, being the one to administer the oath, to testify that there was no sign. Nonetheless, Honorable Dumogan, our resource person, they are not witness, they are resource persons, Yes, Your Honor. stated already that the document was executed in her presence. Yes, Your Honor. And what I'm So ayan mga kababayan, todo-todo po sila pag naiipit na itong si si Madriaga, no. Todo-todo po sila sa pagdedepensa. Ayun pala, malakas ang loob ni Madriaga na umattend dito sa hearing na ito mga kababayan, sapagkat alam ni Madriaga na hindi siya tatanungin ng todo-todo. I mean, hindi mauungkat yung mga lihim, mga sekreto niya. Bakit? Hindi siya pwedeng tanungin eh. Siya lang ang pwedeng magsabi. At etong mga hinayupan ng mga congressman, lahat ng sabi ni Madriaga ay para pong mga totoo, no? Mga litanya ng mga litanya ng katotohanan. Nako po. Niloloko tayo dito mga kababayan. Hindi pwede i-cross-examine. Bawal. Pero naghihiring. Aba, anong klaseng ito Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto na nga, i-play na po natin yung video patungkol po dito kay Senator Amy Marcos. Sa mga kababayan, eto, pasok ka. Ito po ang magiging topic natin for today. BBM, payat na. Meron tayong insider. Alam natin yung ginagawa ng mga kagunggungan itong mga ito. Amy, nagsalita na sa totoong lagay ni Bongbong Marcos. Sikita nyo, di ba? Maraming haka-haka, may sakit na daw, patay na daw, payat na daw, at kung ano-ano pa. Maraming may cancer, etc. No? Pero si Amy, galing sa kapatid mismo, nagsalita na. Malacanang,
kinumpirma ng mainstream media ay nagpapakalat ng fake news. Papakita ko ha. Kasabwat. Pati mainstream media. Fake news si Bongbong Marcos. With evidence, pakita ko video. Kayo mismo humusga. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Eto, pag-usapan natin. Matindi po ito. Ha? Pati si Amy, tinawag na salot. Pero binuking ni Amy. May stage 4 cancer nga ba? Si Bongbong Marcos? Papakinggan natin. Kung tawagin ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news, ang masama pa raw dito, kabilang ang kapatid pa mismo ng Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Biruin nyo mga kaubayan, pati kapatid salot na dahil nagsasabi ng katotohanan. Diba? Yan po ang kayo, no? Itong si Claire Castro, anong tawag nyo dyan? Hindi ba yan pinakasalot? No? Pinakasalot yan si Claire Castro kung kasinungalingon po ang pag-uusapan. Di ba? Hindi natapos sa social media ang usapin ng fake. Patay na. Ay, patay na. Payat na. Yun yung sinabi niya. Hindi natapos sa social media ang usapin ng fake news dahil sa listahan ng fake news peddlers, isinama na ng Malacanang si Presidential Sister and Senator Amy Marcos. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever, hindi na kami nagkita. Tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. So pinapakita po nila dito, hindi nagkikita na si Amy at saka si Bongbong. May pinupunto rito yung Bilyonaryo News. Kayo na humusga. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Ayon kay Senator Amy, totoo ang sinabi niya sa harap ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre na may karamdaman ang kapatid. Namayat at na-ospital daw ito noong nakaraang taon. Bagay na hindi niya doktorin dahil lagi naman daw siya. Yung sabi, si Amy mismo nagsabi, kapatid niya, patay na. Ay, patay na. Payat na. Yun yung sinabi niya. Payat na yung kapatid niya. ang totoo sa publiko. Sana raw, anuman ang sakit ni PBBM, magpagaling na muna dahil dapat prioridad ang kalusugan ng Pangulo. Buwelta ng Malacanang. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So, fake news yan. Huwag na raw Fake news agad. Alam mo, ito Nako yung po. mga ganitong klase. Ha? Pag hindi na nila ma-explain ng isang hindi mo na malalamang may sakit. Diba? Ay, halimbawa ako, tanongin mo. Hindi ko pa alam mo, ito yung mga ganitong klase. Ha? Pag hindi na nila ma-explain ng isang bagay, alam mo, ang sasabihin lang nila fake news. Ha? Ang bilis nila magsalita ng fake news yan, fake news yan, fake news yan. Pero ayaw naman nilang patunayan kung hindi totoo. O may sakit, ayaw nilang sabihin. Basta may fake news, fake news. Bakit? Hindi sila nagkikita, fake news yun. O paano mo malalamang may sakit? Pambira, hindi lang kayo nagkita, hindi mo na malalamang may sakit. Diba? Ay, halimbawa ako, tanongin mo. Hindi ko pa nakikita ang Afghanistan. Pero sigurado ko may Afghanistan. Ano, fake news ako kasi hindi ko pa nakikita. Ay, fake news ka, Coach Solly. Paano mo mapapatunayan may Afghanistan hindi mo pa naman nakikita? Ganun yun eh. Hindi. Alam mo, hindi mo kailangan malaman kung ang isang tao may sakit, lalong-lalo na kapatid mo. Diba? Halimbawa, may sakit yung kapatid ko, hindi niya sinasabi sa akin, hindi ko ba pwedeng malaman yun? Malalaman at malalaman ko kapatid ko yun. Yung kapatid ko nga papunta-punta sa iba't ibang bansa eh. Paalis-alis. Hindi ko alam. Hindi naman nagpaalam sa akin. Matanda na yun, hindi naman papaalam mo, pupunta ako dito, Coach Oli, ha? Makailan lang, ang hilig mo mag-Japan. Hindi ko alam kung anong banabalik-balikan sa Japan. O itong huli, Thailand nata. Hindi ko naman kailangang malaman pa o sabihin niya sa akin na umalis siya ng bansa. Madali namang malaman yun.
Ganun din ang sakit. Imposible hindi ko naman malalaman kung may sakit yung kapatid ko. Kapatid ko yung kahit di magsabi. Kahit itago pa. Nagigets mo? Ikaw, yung reasoning mo, Claire, parang hindi reasoning ng abogada. Sinin ang fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Ang intindihin daw dapat ng publiko kung ano ang inire-report ng mainstream media lalo na kapag lumalabas ang Pangulo, gaya noong araw ng Kagitingan kung saan ginawang tampulan ng media ng aligasyon na gumagamit lang ng throwback at AI-generated photos and videos ng presidente. Sinusugan ng Okay, dito muna tayo. Ang sabi niya ni Claire ay ang paniwalaan ng mainstream media. Yung mainstream media! Kakampi ninyo, wag nga tayong maglokohan, Claire. 'Di ba? Basta kayo makapagsalot lang. Salot daw yung mga fake news peddlers. Sino ba ang fake news? Di ba number 1 fake news yung amo mo, si Bongbong Marcos? 'Di ba? Anong sinisilip nila yung Davao? Ang daming ghost projects, ang daming flood control projects sa Ilocos Norte hindi tapos. Sino ang fake news ngayon? Di tanungin ko kayo, sino ang salot sa Pilipinas? Kasi sabi niya salot yung mga fake news eh. Hindi ko sinasabing fake news kami ha. Kami ngayon nagsasabi ng totoo. Pero let's assume, sino ang salot sa Pilipinas? Yung magnanakaw o yung vloggers? Kung wala kayong ninanakaw, wala kaming topic. Di ba? Kasalanan ba namin nagugutom ang Pilipinas? Kami salot? Kasalanan ko ba tumataas ang presyo ng gasolina? Kami salot? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.